Dito tayo ngayon sa Kazakhstan! Nauna kami, guys! Oh, wow! Ano siya? Grabe! Ito na yung view sa top netizens. Ang ganda, di ba? Kita mo ba yan? Kung gaano kaganda yan? So good day sa inyo, netizens. Ngayon ay meron tayong travel vlog. Yes po, minsan lang ako mag-travel vlog, netizens. Alam ko hindi ko branding to, pero gusto ko lang i-share kasi every time na binabalikan ko yung mga travel vlog ko before, ito yung mga gustong-gusto kong panoorin. Might as well, since active pa rin naman tayo sa YouTube, is from time to time kapag mag-travel kami, is dadalhin ko kayo, baka sakali meron sa inyo is may gusto din pumunta. So this time, dito tayo ngayon sa Kazakhstan! So birthday trip namin ni OVR Lourdes ngayon, kaya dito namin napili kasi isa to sa dream bucket list namin na mapuntahan. Kaya itutur ko ngayon dito sa napakaganda naming capsule. Pindutin na natin. Open the magic. Are you ready? Grabe. See that? So, nandito kami ngayon sa Zvezdnaya. Or, ayan. Pardon me kung ano man yung tama pong pronunciation. Diyan, comment nyo na lang. Russian pala yung kanilang language dito. Diba? Ng mga Kazakhstan. Yung mga Kazakh. Tapos, tenge naman yung kanilang pera. At alam nyo ba, netizens, na visa-free po ito sa ating mga Pinoy. No need mag-apply ng visa. So, pakita ko sa inyo yung pinaka-balcony namin. Yan. Grabe yung view, diba? So, tutor ko kayo ngayon dito sa aming accommodation. Napakaganda nito. Ano? Tara! So guys, ito yung itsura ng aming pinag-stayan. Ito is yung accommodation nila tsaka restaurant yan. Mind you guys, sobrang sarap ng pagkain nila dito. Gabi na kami dumating dito, kaya clueless talaga kami kung ano itsura nito sa umaga, which is ganito nga. Ayan, no? Diba? Sa airplane, nakita na namin kung gaano kaganda yung mga mountains na yan. So, pupuntahan pa lang natin yan ngayong araw. Tapos, ito yung mga nakikita ninyo dun sa ginanap na business con sa China. Ito yung mga cubicles or capsule na yon na pwedeng gawing staycation. Pero ang ganda ng pagkakagawa nila dito kasi perfect yung view. Ilagyan nila ng halaman dito sa may bandang gilid para may privacy. Papunta dun sa next na capsule or villa. Sa gabi ni this is napakaganda rin itong lugar na to. Actually, meron silang playground. Ayan, para sa mga bata, pwede maglaro. Mapapansin nyo daw, may table tennis din. And then, pwede kayong maglakad-lakad kasi malamig yung klima. Kung sakaling pupunta kayo dito, netizens, I highly recommend na ang i-book ninyo is itong mga K50. Kita yung view ng mountains. Tinanong ko din yan kasi kagabi kung saan yung mountains. Clueless ka kasi pagdating mo, nasa kayo mga mountains? Andun pala. Ayun, no? Dito, kitang-kita. Ang ganda. Ayun, ganda niya dun, no? May konting yellow pa. So, May po ito. Dito namin napili na mag-celebrate kasi ang dream destination ni Lourdes is Switzerland. Yun nga lang is may visa. Ang ganda kasi may mga bench pa sila dito, parang family friendly talaga. Nakakatuwa, no? Ang sarap ng vibe. Sa kalsada pa lang, netizens, iba na talaga yung vibe. Sobrang iba yung frequency na nararamdaman ko kapag nagta-travel ako kasi dumating na ako sa point in time na yung travel is necessary na siya. Needs ko na siya, kailangan ko na siya para kahit papano is magkaroon ako ng konting pahinga mula sa everyday na pag-grind, pagtatrabaho. Dito pa lang mismo, sa entrance pa lang ng villa namin. Tignan mo, no? Kung gaano kaganda yan, no? Grabe. So, ito sinasabi ko, netizens, bali ay yung pinakahalaman na yun yung pinaka-privacy or bakod ninyo, hindi pa rin nakakasira ng aesthetic pero nagkaroon ng privacy para doon sa mga next pa. Tsaka mapapansin nyo, hindi siya pantay-pantay pag ganun siya. Kaya kahit na dito sa balcony ninyo, mag-smoke kayo, cigarette, hindi makakaabala dun sa kabila. And then, ito yung pinaka-capsule namin. Yan siya, ang ganda. Lahat sa loob, everything is dipindot na lang. Pakita ko sa inyo yung mga ilaw. Tara. So, kagandahan sa kanya, netizens, kahit ultimo yung sunroof niya is the remote. Tapos, dito yung mga ilaw niya. Lahat yan na aircon, dependent na lang. Actually, may heater pa kasi winter, napakalamig naman dito. So, yan, pumuwas na lahat ng ilaw. Ang ganda ng ilaw niya. Dito mo naman i-control yung inyong pinaka-curtains. TV, actually, may TV din yan. Pindutin natin. TV on. So, pupunta na po yung TV na ganun. Ayan. Naka-projector sila na TV. Bakit po projector na TV? Kasi makakasira or makaka-block dun sa view kapag ka naglagay sila dito ng monitor. So, it's better na optional lang po. Kasi sino ba namang manonood ng TV kung ganito kaganda yung view mo, di ba? Engage ka na sa nature, mag-engage ka na talaga sa landscape na ganyan kaganda. Tapos, may mini fridge din sila dito. May menu naman yan. So, ito yung mga itsura ng soft drinks nila dito. CR niya, automatic din, netizens. Tapos, ang intriga ako dito, parang sikat ng araw kasi sobrang lamig nga. Lalo pag winter, may nagbo-blow dito ng init. Ito yung kama namin. Medyo magulo, syempre, natulog na kami dito. Ayun pa yung projector. Kaya sobrang linis lang ng design niya. Tapos, ayun yung aircon. Yung balcony, yan. Diba? So, ito na po yung pinaka-balcony namin. Pwede kayo dito ng partner mo. Since pang dalawahan yung kinuha namin, pwede kayo dito magkape. Tapos, tingin lang kayo dyan sa mga mountains. Napakaganda. Ngayon,
guys, magbe-breakfast na kami. Kasama ko ng birthday girl. Ayan siya. The birthday girl. Nag-ayos siya kaya di pa siya marap sa camera kanina. So ayan, dumating na yung meal. Ang in-order ko, syempre para may protein, kompleto. Cheese and meat, prutas. Tapos yan, kompleto. Healthy lang. Healthy. Hey Lourdes, lugaw. Oatmeal. Ayan. Continental breakfast. Continental bed. Hanapin ito nila. Croissant. Rahan. Egg. After ito, tapos yung simbulak. Tignan natin kung ano mangyayari doon. Finish ko na yung meal ko. So dito na kami ngayon sa Shimbulak. Ina-expect ko malamig. Kanina umulan, buti na lang tumila na. Yung mga nakakaputi nga ako nakita. Ang ganda na ng vibes. Wala na palang snow, kala ko may snow. Pero malamig pa rin naman. Pero yan o, meron siyang stream ng water, ilog. Makapanik tayo doon sa itaas. Naka-thermal ako habang si Bing. Diba? Hindi siya kinikina ako. So more lakad. Wala nga kasi instructions eh. Merong language barrier dahil hindi nag-i-English yung mga tao dito. So pagka nasa ibang bansa kayo, careful na lang sa mga tawid-tawid. Kasi yung mga Pinoy, tawid lang tayo ng tawid. Nakikiramdam muna ako pag may mga lokal na tumatawid. Lalo na kapag walang pedestrian lane, doon lang tayo tatawid. So since konti pa lang din yung ayan o, pumupunta dito mga Pinoy, konti pa lang din yung mga nakikita namin na instructions kung paano. Pero ito, sinundan lang namin kung saan nagsisimula yung pinaka cable car. At doon kami pupunta. Ayan, papunta na kami dun ngayon. Hindi kasi kami dun binaba ng mismong driver. Nakikita ko rin dito kasi ng mga turista is mga lokal din nila. Mga lokal din nila yung namamasyal. Walang masyadong ibang lahi. Eventually, maano mo rin yung salita nila. Re-recognize mo rin. Pero sarap kasi malamig. Umuusok nga kanina yung bibig ni Lourdes eh. Wala na. Ayan no, yung cable car. Yan yung tutuntunin namin kung paano kami makakasakay dyan para makapanik kami. Ayan, sa phone mo, check na natin kung ilang degrees. 15. Oh my God. Pakita mo. Ano palang ginawa? So yun, 15 degrees. Na may konting ambon. Okay, dito tayo, babe. Okay, ayan na. Malapit na kami dito sa cable car. Kailangan lagi kayo may Google Translate pag ganito. Picturean siya. Oh, wow! Nice! Nice! Wonderful. Galing, sample photo lang pala. Inasama ko na sa vlog. Nakalibre pa kami. Okay. So, yan. So, sasakay na tayo ngayon. Doon din pala talaga babayaran. Doon sa pinakita ko sa inyo, pagka pumunta kayo dito, yun ang hanapin ninyo. Tapos, ayan, sasakay na kayo ng cable car. 20,000 for 2. So, 10,000 20,000 for 2. isa lang. 10,000 isa. Tenge yan, tenge. Yes. Oh, wow. Kakandong, pwede pala yun. Okay. Let's go! Sakay na kami, ganun-ganun lang. 3 station, 3 stop. Yun ang sabi sa amin. Hindi ko lang di gumana yung Visa card ko dito. Buti na lang, dapat lagi kayo may partner. And then, hindi ko pa naman na-encounter pero sinasabi nila na kailangan is kabisado mo rin yung parang PIN ng credit card mo. Eh, hindi naman tayo nagaganon sa Pilipinas yung may PIN pa na credit card. So, ako, nag-request ako doon sa BPI ng PIN. Tapos, yun, sisend yun sa'yo. Ayan na! Oh, ganda
ganda. So, hindi pa siya talaga completely tourist spot kagaya sa mga napupuntahan namin na fully instruction, may mga tourist guide. Dito, solo-solo kayo. Yeah, so, makikita nyo yung view nung river. Diba? Ganda, oh. Kita yung river sa likod ko. Ganda. Ganda din ang view dun, oh. Si Lourdes mismo yung maganda. Birthday girl. Birthday girl. Gandang babae. Pag birthday ko, ang ganda ko. Yes. Pag hindi, wala. Ganda-gandang babae eh. Ganda-ganda eh. So, yung mga nagsasabi na travel on your 40s, ako, kung bata pa kayo, marirecommend ko. Travel hanggat bata pa. Kasi ang dami lakad talaga kapag nagta-travel ka. Lagi kami nakaka 10,000 to 20,000 steps depende sa bansa na pupuntahan ninyo. So, hanggat may kakayanan pa kayo na may stamina pa kayo na gawin is gawin nyo na. So, you can still travel on your 40s kasi iba naman malakas pa, diba? Especially when they take care of their health. Pero, not on most cases, diba? Minsan, trentahin ka pa nga lang, masakit na tuhod mo ko. Minsan, nakakaramdam ako na sakit ng tuhod pag nasa mga ganito kami malalamig na lugar eh. So, I highly recommend, if you have the means, of course, syempre, be responsible pa rin sa inyong budget. Kailangan afford ninyo kapag magta-travel kayo. Hindi yung just keeping up with the Joneses or nakikisabay lang kayo kasi uso or may fear of missing out. If you can, diba, medyo gumastos din tayo. Huwag naman masyado ding sobrang frugal, no? So, save. As long as meron kang emergency fund, halos lamang ka na sa karamihan ng mga tao dahil mostly wala. So, hanggat may pagkakataon, if you can save for traveling, do so. I highly recommend it. Kasi iba siya ng pakiramdam when you move your body to a different place. Para bang na-absorb mo yung energy dun sa lugar na yun. Especially dito kasi ang daming trees, ang daming mga halaman. Para akong nagkaroon ng kalinawan at lalo akong nagkaroon ng connection, divine connection with God. Nakita ko yung creation niya. Kanina sobrang sarap, nagmumuni-muni ako. Time for myself lang yun para mag-reflect. Kasi nung mga nakaraan, parang hindi na ako motivated mag-vlog. I've been doing vlog at full-time ako since 2019. So, nung mga nakaraan, para hindi ko na alam kung ano yung content ko. Kawalan yung burning desire ko or yung passion ko. Pero nung lumipat ako ng place, nag-travel ako, nakaramdam ako ng kalinawan. So, kaya ito, nakapag-content ulit ako. Bago ko pumunta dito, talaga nagko-contemplate ako. Yun, alam ni Lourdes yan, di ba? Nagko-contemplate ako kung mag-vlog ba ako o hindi. Kasi natutorn ako between magtatrabaho ba ako dito o magpapahinga. So, yun yung isa sa mga pinag-iisipan ko talaga. And nung nakarating ako dito, sobrang ganda ng place. Na-inspire ulit ako. Nabuhay yung dugo ko para mag-create ulit ng content. Especially yung mga ganitong kind of content. Yung something na makakakonect naman ako sa audience ko. Hindi yung something lang na parang super transactional. Something that can have a strong personal branding na talagang, alam mo yun, relatable sa audience. So yun, tingnan natin muna nasa taas. Medyo inabutan kami ng fog. Sobrang fog, walang makita. So tingnan natin, sana may view sa taas na maganda. Update ko kayo pag nakapalit na kami. Let's go! Let's go! Oh, next station. Next station. Inaulan. Ulan nga, lamang. Sila eagle Ito pala yung eagle hunting na sinasabi. Wala pa. So, andito na kami ngayon sa next namin na stop. Bali, mapag nga lang yung punta namin ni Lourdes, pero may yelo pa. Ayan, So, dito sila nagpipicturan sa meters. Lemon Almaty. So, ito yung nag-trending na cafe. Kaya lang ma-fog siya ngayon. Yung may mga nagda-drone shot pa. Dito yun eh. Tsaka medyo umaambon-ambon. So, ito na yung sitwasyon. Kahit pa paano, may yellow pa rin naman, no? Ayun, may snow pa rin. Uulan nga lamang. Dami nagpo-photo dito, tapos sisingilin kayo. Kung gusto niyo yun, maganda naman. Kaso, may picture na kasi tayo, may iPhone na tayo eh. Meron na tayong camera eh. So, hindi na kami gag-avail ng ganun. So, napapanik pa tayo sa pa, babe. Dito. Yellow pa rin, pero walang makakita. Blizzard. Grabe. Mabait pa rin naman yung yellow. Hindi pa naman ganun ka-stormy. Pero walang makita. Sayang. Di ba, Ali? Ako kasi mindset ko, at least may babalikan pa, di ba? Tingnan natin, may isa pang panikan eh. So, yan. We are now dito sa third stop. Zero visibility. Zero visibility. Yan o, zero visibility, guys. Grabe. Ayun, meron ng mga pang-skiing na ano.
na vehicle, oh. Ang itsura niya ay hindi nakapanglamig. Sa akin yung scarf at gloves, eh. Picture taker muna para may remember. Snow na kami, guys! Yay! Snow! Woohoo! Ito pala ang snow! This is our first snow together. Diba? Ganyan pala yung feeling ng snow, no? Grabe! Ang ganda! Ganda rin. Kapag ngayon ka pala naka-experience ng snow, sobrang ganda. Pero syempre kapag dito ka na nakatira, mo-depress ka talaga dyan. Ang lamig, eh. Snow! Snow yarn! Masaya din, no? Ito pala ang snow. Hindi na kayo mga snow kasi na ano ko sa mga ano lang eh. Yung Star City, yung Snowland ba yun? Doon lang yung mga na-experience ko na snow eh. Oh, parang ano man siya. Tignan mo. Parang ano, halo-halo. Snow yarn! Masaya. Ayos. Picture lang muna kami, guys. Ito pala itsura ng snow, oh. Para sa halo-halo lang. Dapat naka-gloves ka dito, lamig. So guys, buti na lang may CR dito kasi isa sa mga pagkakamali ko, inawakan ko yung yellow. Grabe, sakit sa kamay para matatanggalin daliri ko. Buti na lang para may heater yung CR nila dito. Ito na yung pinaka-safe zone mo. Baka magkaka-hypothermia kayo sa labas. Sobrang excited. Ayun, nawakan ko yung yellow, gininawa ko at yung kamay ko. Grabe, dapat may gloves ka dito. So, ayun lang. Buti na lang meron silang parang silong dito. Dito ka pwedeng magpa-init kapag ka masyado nang malamig sa labas. So, for picture lang talaga. Hindi ka tatagal ng sobrang tagal. Kailangan full gear ka. Since yung gloves ko, yung pinayaran ko kayo guys. Yung ano sa kamay. Tsaka yung bonnet ko. So, ayun. Yun yung first snow experience namin. Sobrang saya. Another bucket list. Check. So yun guys, ang chaotic nung first snow experience namin. Paano? Ito pa naman si Lourdes. Hindi pala niya alam na may snow doon. Yung outfit niya pa, talaga naka-skirt pa. Eh ako naka-thermal ako din sa loob eh. Kasi alam ko na malamig eh. Chinat GPT ko kasi yung pupuntahan namin. Nag-thermal ako or heat tech sa loob. Tapos naka-heat tech din ako sa ilalim. Yung gloves ko sana, suot-suot ko rin yun. Ang naramdaman ko parang na mapuputol yung kamay ko sa sobrang lamig. Grabe. Buti na lang sakto yung kahit papano yung suot ko sakto doon sa taglamig na yun. Tsaka pag pumasok kayo sa mga cafe, dito pala kami ngayon sa Cafe Gusto. Ang dami sana ng cafe dito na magaganda na pwede nyo i-feature sa mga reels, sa mga stories ninyo kasi ang ganda ng background. Ang problema, na chef 1 kami ngayong May 10 na birthday ni Lourdes na umuulan. So may ganun din palang season dito. Ang iniisip ko lang either taglamig or tag-init. Yun ang ano, di namin anticipate may umuulan pa ro. Walang snow eh, kaso basang-basa na yung mga ulo namin, yung buhok na basang-basa na dahil sa snow. Yun yung intolerable. Hindi ko talaga tatagal. Kaya maigit talaga meron silang mga yung CR para may heater din eh. Di rin pala nakakatuwa pag sobrang lamig guys. Kasi sa Pilipinas lagi mainit. So yung kasabay namin sa cable car, mga Chinese, gustong-gusto daw nila pumunta sa Pilipinas kapag ka winter sa kanila. Kagaya ngayon na may yellow. Kapag ka ganun sa kanila yung may yellow or winter, napunta sila sa Pilipinas kasi always bright sunny days daw. So sa kahit anong bansa, ang wag nyo lang daw talaga pupuntahan is rainy days kasi you will go there for nothing, sabi nga niya. Sayang yung punta mo, hindi kita yung paligid, hindi kita yung view. So ngayon, tatry naman natin magkape. Kasi nakakalito yung time difference eh. Dahil yung body clock ko, sanay akong kumakain ng lunch time. Kasi naka-fasting ako, mga 12. So dito 3 hours yung difference. So ang oras na ay 2:52. So sa atin ay mga bandang alas 5 na to. Alas 5 na. Oo, so kailangan na namin mag-post. Kasi usually yung mga nagpo-post ako mga around 6 PM. Para yung mga papasok, yung mga galing sa trabaho pag uwi, mapanood nila.
So yun, order lang muna kami ng food. Balitaan ko kayo kung kumusta yung food dito. So lumipat kami dito sa baba kasi hindi masyado accommodating yung tao doon. Hindi ko lang kung paano ako order. Lumipat kami. Dito lang sa mismo kung saan kami nanggaling at bumili ng ticket. Dito kami kumain. Ayan. So, dito na rin kami kumain dahil para hindi naman masayang yung birthday ni Lourdes. Maghanap na lang kami ng dinner para kahit papano meron kaming magandang celebration for today. So dito, ang in-order ko lang is hot chocolate. Dito rin, di masyado accommodating yung tao. Language barrier lang yan. Pero mababait naman sila pag nakausap mo. Hindi rin talaga sila masyado sa English. Pero ang sarap ng hot chocolate. Ang sarap so far. Ang sarap naman ng mapagkain dito. Ba't yung iba doon hindi nila masyado na type. So ito in-order namin hotdog. Oh, masarap. Grabe. Hotdog na lang muna kasi favorite ni Lourdes yan eh. Walang fries. Wala nga lang fries. Hindi available yung fries. But so far, sarap naman ng mga pagkain. Nabutan kami ng ulan, unfortunately. Blessed talaga si Lourdes kasi every time na nag-birthday ito, actually kahit ako naman, madalas talaga umuulan. Dahil Mayo nga ang birthday namin. Hindi naman na kami nakalain. Lumayo na nga kami dito sa Kazakhstan. Sinabutan pa rin kami ng ulan. Kasi last year naman, sa Vietnam, inabutan din kami sa Sapa, Vietnam, ng ulan. So ngayon, umuulan na naman. Super blessed talaga. May month of May dyan. Shoutout sa mga netizens natin dyan na May din ang birthday. Sigurado nakaka-relate kayo sa amin kasi yun yung unang buhos ng ulan eh. After ng tag-init, pag Mayo na, umuulan na. Mas maganda pa sa Pilipinas, di po umuulan. So, medyo na-timingan namin na umulan ngayon. Tsaka sobrang lamig talaga simula ng umulan. Grabe, hindi na tolerable yung lamig sa labas. Pag pumasok ko naman sa mga ganitong restaurant is may mga heater naman. So, ayun lang. Tingnan natin kung anong saan pa kami makapag-dinner. This is just the day 1. So, sana yung mga susunod na day dito is mas maganda na yung weather at mas maganda na yung mga mapuntahan namin, di ba? Tignan natin yung hotdog. Hindi ko alam kung alin dito yung chicken at alin dito yung butcher. So, dalawa in order ko. Isang butcher. Okay. So, dito kami kakain ngayon sa Lavash. Kain daw kami sa Lavash. Grabe yung time mo gusto mo kumain sa Lavash. Okay. 2 for 2. Parang nakikita ko to sa vlog. So, ito ang mga menu nila dito sa Lavash. So, ito yung soft drinks nila dito, guys. Fanta. Yung royal nila dito, Fanta. Tapos, Coca-Cola naman. Tapos, ito binibili pa. Tubig, bibilin mo. Nangingi ako ng ice, di rin yata nagkakaintindihan. Ito yung unang dumating. Nauna yung dessert, diba? Saan ka nakakita ng ganun? Kakaiba to, Meron itong ibabaw. Tawag nito? Baklava. Baklava Burma. Baklava Burma. Okay. Parang hopya. No. Pero matamis. Ayan. Shawarma. Okay, in order niya is yung chicken or something. Ganito yung itsura nung kanila eh. May parang genie na lalagyan. Tapos ganito kalaki yung shawarma. No? Hindi naman ako nakain ng shawarma. Ang laki pa nito. Overeating ako nito. Tikman natin yung shawarma mo Okay, sarap. Ang order ko is parang bread. Ang laki pala nito. Parang bread yung lalagyan niya. Imbis na shawarma, bread. Ano to, may sili? Nangingi ako ng ice eh. Hindi nila ako naintindihan. Ayan. Hindi ba? Sino di mabubusog dyan? Pandalawang tao na to eh. Kung to kaya ubusin guys. Sobrang laki nito. Wala pa naman yung mga kasama ko ba lagi. Yung mga nag-video sa akin, driver natin. Ano na ako lagi may kasalo eh. Ang sarap Ang sarap ng pinakatinapay. Toasted siya. Ay patatas sa loob. Ang sarap din. We will finish our dinner. Tapos, natin kung ano pa yung pwede mangyari. Update ko kayo mamaya. May sili sila. Ang kakagatin ko. Sili talaga yun eh. Baka ikaw bahala kung gusto mo na maanghang. Tikman ko nakain naman ako sili Shit, sili talaga. Makalat kainin.
We'll just enjoy our meal, guys. Sarap. Kung mahilig kayo sa shawarma, try nyo dito sa Lavash. So, ayan guys. Sobrang ganda ng hotel namin na pangalawa. Mga 30 minutes away lang. Pero iba na yung vibes dito. At medyo maganda-ganda na rin ang weather ngayon. So, pakita ko sa inyo yung hotel namin. Ang ganda ba? Ang ganda. Parang nasa Europe. So, this is Kazakhstan. Yung Uyot Hotel. Yung una kasi na-sense is yung capsule hotel namin. Dito kasi, wala siyang balcony. Walang smoking area. Yun dun sa isa, parang mas free ka. At ang lakas parang old Europe na parang Russian yung vibe dito. Ayun. Sabi ko nga dun sa vlog ko, parang mga panahon nila Sarah, umunting prinsesa. Paghahalata ng edad natin. Para masarap pag muni-muni, tingin-tingin ka lang sa bintana na ganyan. Andiyan na ba ang karwahe? Ipatawag na! Medyo malaki to sa expectation ko kasi dalawa lang kami ni Lourdes. Yung kama, ang ganda rin. Then meron tayong TV. Tapos syempre merong wifi sa modern age ngayon. Dapat may wifi na kahit saan ka pumesto. Parang napaka-Instagram worthy niya. Syempre di mawawala ang salamin. Ang vanity mirror, pang makeup ni Lourdes. And then yung pang outfit check na mirror. Ayan, pang buong pang whole body. Ayun, may office dito. Pwede kayo dito kung trabaho ninyo, laptop lang o yung hanap buhay ninyo, laptop lang kailangan. Pwede kayo dito mag-work. Dito sa case ni Lourdes, yan, phone yung gamit namin. Edit lang siya dyan. So, free water. Ano to? Songbook? May songbook? May songbook Hindi, menu. Uy, magaganda rin ang mga pagkain nila dito. So far, masasarap naman yung mga nakakainan namin. Depende na nga lang siguro sa orderin ninyo tsaka sa taste ninyo sa food. Pero so far, dun sa hotel namin na last, masarap tayong mga pagkain. Doon masarap yung free breakfast. Dito mas maaga yung breakfast. Napansin ko kasi yung mga tao dito, parang bang tanghali na magising. Kasi 3 hours yung natin sa Pilipinas lamang. So, kung ngayon ay 1 p.m. na, sa Pilipinas ay 4 p.m. na. So, kaya yung body clock ko, minsan, alas 11 pa lang, sobrang gutom na ako. Yung pala kasi parang 2 p.m. na yon, di pa kami kumakain. So, yun yung body clock ko bilang Pinoy na andun pa rin naiwan. Pero, parang tagal-tagal naman ng oras, di ba, babe? Parang tagal ng oras, parang tagal lumipas ng oras. Ganda. Ito yung mga vibes na parang panahon ng mga nanay at tatay natin. Kaya pala ganito yung mga peg nila sa mga gamit nung araw no? Ganito pala yung kinukuha na vibes kaso naging Pinoy style Halo-halo yung mga nailalagay nila. Pero ito parang nanonood ng mga old movies. Sakto kakanood ko lang sa airplane ng Scarface. Parang ganun yung vibes dito. Ayan no? Ano to? May pamalo. Padkak! Galing ng vibes ng CR. Wow, may bathtub. Bathtub ba to? May pinto? Oh, may pintuan. So, feeling ko, ano na to? Mga dating hotel na to, no? Ganun yung vibes niya, parang yung mga dating, parang mga panahon nila Madonna. Mga ganun yung itsura niya, no? To, upuan ba ito? Oh, diba? Grabe, ang ganda ng vibes. Around 6,000 pesos per night. Sa pesos yun Mga around ganon per night. Mas mahal dun sa una namin sa capsule hotel kasi nasa around 8 to 10,000. Kasi 20,000 yung bill namin for 3 days and 2 nights. So, malamig sa labas. Kaya kung papansin nyo, naka-heat tech pa rin tayo. Pati sa pang ilalim. Naka-heat tech pa rin tayo. And ngayong araw, medyo napagod talaga kami kahapon. So, we will see kung anong dadalhin ng araw na to para sa amin. So, city tour lang kami. Magmamasyal-masyal lang kami dito sa paligid-ligid. Chill day lang kami ngayon. I-meet namin yung para sa next activity namin. Kailangan daw i-meet up para mag-down. So, yun lang naman. This is a chill day. And then, we're getting ready para sa mga big days namin. So, excited na ako para sa inyo. Dadaling ko kayo doon. Samahan niyo ako. Ano? Tara! So, hindi namin Tyler Lourdes. Saan nga ito, babe? Anong pangalan ito? 6 coffee plus wine. 6 coffee plus wine. Magaganda mga pagkain nila dito. Unlike yung kahapon, medyo plain lang. Na parang shawarma. Ito eggplant to, crispy eggplant. Smoothie. Ikaw, ano sa'yo? Very aesthetic. So, kinakain ko na yung Lucky Me noodles ko. Hindi naman ganun ka super pricey. Parang mga presyo Tagaytay, ganyan. So, ngayong araw lang kami nabiyayaan ng maganda-gandang panahon. Medyo malamig pa rin. Pero pupunta na kami dito sa pinakasikat. Yan may kanyon. Ang daming mga ibon. So, yung napapanood nyo doon sa mga vlog Kay Nana ba yun, Dave? Ito na yung pinapanood yung cathedral na sikat. So, ako talaga personally, pag nakikita ko to sa mga video, parang madami naman simbahan sa atin at may mga nakita na rin kami ng mga cathedral na guys sa Macau, di ba? Pero iba pa rin pala talaga siya sa personal. Ang ganda niya. Kahit ako sa inyo, ang daming ibon. Ayun yung lalakaran ninyo.
Sarap magmuni-muni kasi malamig. So, ngayon ko lang naranasan mag-layering kasi parang napapanood ko lang to dati sa mga, tingnan mo, may heat tech na ako sa loob, may t-shirt tapos polo. Nagdala kasi ako ang mga dinala kong damit, mga maninipis kasi sabi sa ChatGPT, huwag kayo masyado maniniwala dun na mainit na daw, ang lamig-lamig. Kaya na siya. Uy, ang ganda. Wow. Beautiful. Nagpipicture na naman, guys. How are you? Hello. Hello, brother. Oh. Wow. Nice, dami. Okay, thank you. From Philippines. Yes. Kamusta ka? Hello. Wow, dami ibon. Video. Yeah, so pwede kayo magpa-picture. What's your How are name? you? What's your name? My name is Rahim Jan. Okay, when you go here, find him so he can take pictures of you. Photographer. You and me, my brother, my Yes. sister. Yes, yun. So pwede kayo magpa-picture sa kanya, ganda ng mga photos. 1,000 tenge per picture. So kayo mamimili. So yan, pa-final picture lang kami. Smile. 1, 2, 3, jump. Jump. Very nice. Yun, tapos na kami picturean. Actually, kahit na may camera kami, gusto ko kasi talaga magdala nung DSLR na camera. Problema is masyadong bulky pag magdadala ka pa ng ganyan kasi mga pang-vlog namin, Single photo? mga malalaking camera talaga. Tapos, at least, diba, pero kami ditong baon na ano. Ayan siya. Filipino. Thank you. Thank you. So, we will see the finished product. At least meron kaming picture na pang camera talaga. Tsaka ang ganda nito. Buti na lang nabiyayaan kami, maganda-gandang weather ngayon. Maganda nga lang sana kung naka-gloves kayo kasi medyo ayan, dudumihan talaga kayo. Puro kalmot. Grabe pagka naglagay ka ng ano, pagkain sa kamay, magkakagulo talaga yung mga ibon. So dapat naka-gloves kayo. Wow, may aso. Yung mga stray nila dito, ano, gaganda din eh. Pwede pala lumapit eh. Pero ang entrance doon. Pag kami napili na kayo na picture, bali dito kayo mamimili. Yan. So dito kayo mamimili, very friendly. So yun nga lang medyo ano maging vigilant din kayo kasi kami kahapon sa taxi driver medyo yung maganda experience namin. Pero ngayon, mabait naman to. Ang dami ibon guys. Oh, wow! Liliparan sila. Ganda niya sa personal. So, bisitahin niyo siya. Ang ganda lang nung bisita namin kasi medyo malamig pa, masarap, kapresko. So, kung pupunta kayo dito, bisitahin niyo rin to. Worth it naman. Sarap yung taste. Mas marami silang herb. To market. Mga keso naman to mga to. So, dito naman tayo sa section ng mga herbs. Ayan Tapos mga keso, meron din sila. So yung nabili ko mga nuts lang yon tsaka dried something. May whole section sila para sa mga keso. Gusto niya tumikim ng keso. Cheese, sweet cheese, salt cheese. Salt cheese. Ayan, nakatingin na siya. Thank you. Malaysia? Malaysia, Philippines? Yes, Philippines. Oh, Philippines. Apa khabar? Excuse me. Small, okay? Stop. We'll taste. What's this? Almond. Chocolate, пожалуйста. Chocolate. Sarap na una. Good child, mama, papa, good. Ano yung sikat na market sa kanila?
Ito yun, di ba? Hot chocolate. Ito naman, chocolate daw. How much? 4,000, 4,000, 8,000. Macadamia. Okay. Oh, may pagtawaran ka. Original. Original. Fresh daw yun. So, dito na yung moment na makikipagtawaran ka kaso may hina ako sa ganyan. Okay naman, masarap. Pampasalubong, pwede na. Hoppa. Ayan, tikman niya. Tikman na. Hoppa. Yun. Ito gusto mo? Ano tong? Ano tong? How much? Discount. Discount. Okay, watch them, boss. Chocolate nuts. Chocolate. Ang masarap ba yun? Walnut? Takma lang. Gusto ko yung isa. How much? Everything. Give me discount. Oh. Tashkent, Tashkent. Strawberry. Strawberry. Chai, chai. Okay, 200 chai. Dried strawberry na ma'am. This is good. How much? Small brother, good place. 36. Can you give me more discount? Discount can I go, boss? Excuse me. Okay. Discount. Kano daw? Discount. 35,500. Excuse me. Chai, get chai. Chai, okay? Chai, get chai. Chai. Good place. Sa mga Pinoy dyan, alam ko mas magaling kayo makipagtawaran. Hindi kasi ako marunong makipagtawaran. Na-stress ako sa ganun eh. Okay na yun, konting tawad. Iba siguro kaya pa ito ibabasa kalahati. Pero ito na siguro yung pinakapasalubong din namin sa amin pag-uwi na. Galing. Hindi ko nga maintindihan kung bakit kumadayo sila dito yung pala. Masasarap naman pala talaga. Parang mga fresh. So yan, ang dami kayong pwede pang pagpilian dito, hindi lang yan. Sidyang sila lang yung conversational para sa mga nonchalant na kagaya ko. Siya yung nakipag-usap sa akin. So kapag pumunta kayo dito, meron pa sa itaas. Pwede pa kayong pumanik sa itaas. Ayan, mga kainan naman dito sa taas. Tara. Yun, oh, may mga itaas siya. Pwede kayong kumain. Pero di kami kakain ngayon kasi may nakasave na kami na kakainin for lunch. I think Navat yata. Yun yung isa sa mga sikat dito. Ano din yung national food nila. Sa totoo lang, wala akong plano pumunta dito kasi hindi ko naman kailangan yung mga... It's okay, it's okay. Thank you. Tingnan mo. Nag-aalok pa siya. Kung wala akong plano pumunta dito, may bit-bit pa ako ngayon buong trip namin. Pasakit pa to. Pero yun, para lang maipakita sa inyo. Yun. Pumunta kami daw para may maipakita sa inyo yung kanilang market. So, andito na tayo sa Nava. Ito yung sikat nila na kainan. Ayan, oh. Ganda ng lugar. Para siyang sosyal. So, yan. Tara, kain tayo. Wow, Ano ganyan yun? Tawa ko pagka kumain ako. Wow. Super nice. Super nice place. May order ni Lourdes sa halong lamb and beef. It comes with a salad. Pero syempre optional yan kung orderin mo. Dumating na rin yung akin Negroni. Tikman natin. Comes with a salad. Ano to? Kamatis, ha? Malamig.
Kasi lahat kasi tikman niya yung horse meat. Ako titikman ko tong pampano. Order ako niya kasi baka di ko magustuhan yung horse meat. Pero nagustuhan ko naman pala. Pang ano lang yun, pang make sure lang yun para masarap yung kain ko. Pampano to sigurado ako eh. Masarap din. Wala naman masyado special pero alam mo yun, minsan mas tama pa yung timpla kapag hindi masyadong exotic. Gusto lang talaga may salad na kamatis. Diba? Bulalo. You know, sabi niya, lasang bulalo, lasang nilaga. Yan lang guys, we will enjoy our dinner. Masaya itong araw na to kasi nakapunta kami dun sa cathedral. Yung pinang nagustuhan ko kasi yun, ang gaganda ng pictures namin doon. Tapos kahit na late na, Koktube kami. Masaya yung roller coaster, sobrang saya nun, promise. Mas maganda yung mga moment minsan na walang video eh, kasi mas nai-enjoy mo talaga siya. Tapos syempre, we finish our day with dinner here at Navan. I'll try na makapag-vlog as much as possible, especially tomorrow. We will go sa Big Almaty Lake. Gusto ko lang i-document. I'm uploading this para makatulong sa mga pupunta sa Kazakhstan as well as for me. So, it doesn't matter kung ilan ng views. So, dito na kami ngayon. Papanik kami sa Koktube. So, wala masyadong vlog about dito pero sa mga hindi nakakaalam, sobrang habang lakarin bago kayo makapanik. Meron namang option na magdiretso na yung taxi driver papunta doon, may toll. Hindi ko nga lang alam kung magkano yung tama kasi feeling ko kahapon parang tinagalan kami ng taxi driver pero hindi kami natuloy dito kahapon kasi maulan. Mahaba nga daw yung lakarin so wala masyadong vlog ako nakikita pero tingnan natin kung ano makikita natin doon sa taas. Pwede na kayong bumaba doon sa pinaka toll parking kung bababa kayo dito. Tapos maglalakad na lang kayo. Dire-diretso na yun. Mahaba nga lang na lakarin at panikan. So magbaon kayo ng maraming paa at stamina. Tara! Yun o. Hindi pa kami galing sa baba. Pala yung bus na diretso na dito. Ayan o. Pag nahanap nyo yan, turo nyo na lang sa iba nating mga kababayan na pupunta pa lang. Ayan, diretso na dito na bumaba. Kaya pala sa mga vlog, parang diretso na sila dito. Pero okay lang din naman nakapaglakad kami. Exercise na din yun. Looking forward din ako makapag-exercise eh. Pero kung makakasakay kayo ng ganyang bus rekta na dito na sa taas ang baba niya Swerte nyo. Ayan. After na mahabang panikan, nakapanik na rin kami finally. Maganda pa rin naman siya kahit sa gabi. Tapos may bonus pa na city lights. Ayan Kita-kita nyo yung city from up here. Try natin mag roller coaster. Roller fast coaster. Ang ganda ng view. Kahingal May tower din siya dun famous din yung tower na yan. Okay. Then cable car. May cable car pala. Yun yung hinahanap namin. Yung cable car na yan. Hindi namin makita-kita. May cable car naman pala para di ka napapanik. Hindi ko alam kung saan ang sakayan yan Sana magkaroon pa ng maraming tutorial para mas madali ito ma-access. Koktube. Ayan na siya. Ganda ng view, city lights. So sa mga vlog, pagka pinanood ninyo, akala nyo dito sila nagsimula, akala nyo ito yung entrance. Ito na pala itaas. So medyo nakakalito lang pag first time ka. Pero ayun, pagdating mo dito ka nabibili sa fast coaster. Ayun, ako na mga konting clips pero hindi yung mismong extreme namin. Medyo extreme siya. Maganda pagkagabi kasi city lights yung makikita ninyo. Kaya pwede na kayo pumasok sa mga iba't ibang dito, merong upside down museum yata yun Tapos ayan, meron ding Ferris wheel. Diyan takot si Lourdes, baliktad Diyan siya takot yung hindi masyado extreme, yung matagal sa taas. So baka di kami magpunta dyan. Pero yung fast coaster must try, sobrang saya. Worth it naman yung lakad namin papanik dito. So kung makakita kayo ng ride na kayang pumanik dito, kasi parang sinisingil kami na around 6,000 to 7,000 para lang dun sa toll kahapon. Pesos. Sa pesos yun 6,000 to 7,000 pesos. Napakamahal. So hindi rin kami tumuloy kasi mahabang lakarin daw kahapon dahil umuulan. Medyo pangit yung timing namin. Pero at least ngayon, mahaba kasi ang araw dito. Alas 7 na, sunset pa lang. So nakahabol kami. Maganda rin naman yung scenery kapag kagabi. So kahit gabihin kayo guys, kung gusto nyo itong i-add, nag-aanap lang kayo ng i-add sa itinerary ninyo or ng trip, pwede nyo i-add tong Koktube.
Ayos. Masaya. Worth it yung pagpanik namin. Pwede rin kayo mag-games dito. Try natin mag-games. 2010. Okay. Wow. Wow. Ooh. Ah! Eh. Eh. Taas. Uy. Dapat na mahina lang. Uy, galing ah. 6. It should be as at least 8. Mas 8? At least 8. Ako. Okay. Ikaw, try mo. Come on, one more. Okay, tatry naman ni Lourdes. Ayaw mabot. Lakasan mo. Yun! Sige! Yun! Nice! Sige, lakasan mo lang. Okay, but same. Yun! Subukan naman niya baril. Baka mas dito yung lock niya, baril. Hey. One shot. Which one? Okay, naubos. Wow! Thank you. Perfect score. Ito lang nakuha ko. Daya din dito no? Picture. Naloko din ako na ito. Ito, napanalunan ko. Guys, daya din dito no? Ito lang, perfect score. Inubos ko yung lahat. Daya. Good morning, netizens! So ngayon ay pupunta naman tayo sa Big Almaty Lake. After ng ilang araw na hindi kami pinagbigyan ng weather, ngayon may araw na! So we're hoping na ito yung first na parang talagang wow na mapupuntahan namin dito sa Kazakhstan. After ilang days na ba tayo dito? 6 days na yata tayo dito. 4 days lang ba? So ayun, titingnan natin kung ano yung meron doon sa Big Almaty. Nakikita ko kasi yun sa mga vlogs. So, excited na ako. Sana maganda. Mag-ATV tayo doon. Let's guys go! So, yun guys. So, TW na kami. Saan tayo pupunta? Big Almaty Lake. Pupunta kami ng Big Almaty Lake. Sasakay kami ng ATV. Ayan o. ATV. So, let's go. Ito, mag-aangkasa kami ni Lourdes para makapag-vlog din kaysa pag motor. Medyo mataas din pala yung motor nila kasi oh. So parang off-road din sana. Pero ito na lang. Ayan. Di ba? Masaya to. Tapos maganda pa yung view. Finally, may sunlight na. Kapag ka ganitong kalamig na bansa, gugustuhin mo talaga yung araw eh. Di ka guys natin, tatago tayo sa araw dito pag hahanap ka ng araw eh. So tara. Drive na tayo. Done with the orientation. Now, let's do the work. Ganda naman. Grabe. Sa Albay tayo huling nakakita ng ganyang bundok ah. Ngayon, no? Grabe, may yelo na. May yelo na yung Albay natin. Ang saya! Dito pala masarap magmotor, netizens. Naka-ATV ako, pero mas masarap to kung nakamotor. Babalik kami dito nakamotor. Naghahanap pa naman kami ng Team K3 kung saan kami magra-ride. Dito kami magra-ride sa Kazakhstan. Visa free pa. Ang ganda pa! Ayayain ko na si Kuya Julio. Let's go! Team K3! I love Kazakhstan! We're going to the Big Almaty Lake! Let's go! Ganda! Parang postcard. Thank you Lord. Oh, grabe guys. I highly recommend magmotor kayo dito. Grabe yung view. Pambihira. Ang lamig pa, sobra. We are now here sa aming first stop. So kasama natin yung aming guide. Sir, what's your name? My name is Amir. Kamusta Amir? ka, everyone? Where can they contact you if they want to ride the same ride that we're doing? They can just message me under the name Almaty_Nomads.
on every social media: Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, everywhere. Alright, thank you so much for this guy for bringing us here. Really good. So, a must try for Filipinos out there. Try nyo din. Thank you for coming. Thank you, thank you, thank you. So yun guys, dito na tayo sa first stop natin. Grabe yung mga bundok dito. Parang umiilaw. Ito yung best ride talaga ng buhay ko. Best birthday gift. Thanks babe for bringing me here. So ayan, yung view natin. Oh, napakaganda babe. Grabe. Pabalik tayo dito na nakamotor Netizens. Napakasarap magmotor dito. Ang lamig pati. Tumatagos talaga yung lamig. Parang frozen fish na yung mga fingers ko. Yung po, ganda pa dun. Grabe, ganda babe. Sobrang ganda. Hindi ko na in-expect sa buong buhay kung makakita yung mata ko ng ganyang kaganda sa personal, guys. Grabe, yun na yung lake ko. Nagpakita na siya. Pagka kasi sobrang winter, wala yan eh. Ganda. Wow. Wow. Pagkatapos namin mag-ride, ito na yung bubungod sa amin na view. Grabe. Ang ganda, di ba? Kita mo ba yan? Kung gaano kaganda yan? Hindi ko makapaniwala sa mga mata ko na nakikita ko siya ng personal. So, ito daw pala is inumin daw tong lake na to. So, bawal yan hawakan kasi mataas ang fine kapag ka hinawakan mo yan. May nagbabantay na pulis. So, swerte daw namin kasi makikita ninyo yung mountains, may mga yellow pa. At saka itong lake na to, hindi yan palaging green. Nakadepende yan sa langit. No? Kapag ka medyo cloudy, kulay gray daw yan. So, we're blessed na makita siya ng ganyang kaganda. Bawal pala siyang hawakan, so pwedeng lapitan. So subukan natin lapitan. Tara. Dito namin ngayon sa first stop namin, Netizens. Here we have, what's your name, sir? My name is Marat. I love Almaty Tours. He is our tour guide. Hey friends. The famous guy in TikTok. So right now, what are we going to do? What are we going to do? What's that? Here we can check traditional cheese, hurt, Okay. camel milk, Okay. shubat, and horse milk, hummus. Okay, let's try. Titikman natin ngayon. Cheese. What's this? Cheese hurt. Cheese court. It's good in bread. Good in bread. If you put it in bread. So we have different taste. This one like very light, not so salty and soft. So this one is salty cheese, hurt. And let's try sweet cheese, remshek. Sweet cheese. Sweet cheese. Sweet cheese daw. Subukan natin. So it's a sweet cheese, cheese. remshek. Is it really sweet? Not that sweet, but this one's salty, this one's sweet. But I like this one more. We have sweet tooth. Filipinos have sweet tooth. So I like this one. Try. Sarap. Masarap. 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 Dati daw ghost town lang to. Ngayon yung mga local nakakapagtayo na ng mga ganyan kasi nag-stop over na dito yung mga turista. Bibili sila ng mga cheese kagaya nito. Mga salty cheese. Dry siya eh. Hindi siya kagaya ng cheese natin na may parang halong process na. This one is dry siya. Maalat. Pero sa kanila daw masarap to. By the way, tingnan niyo yung service namin. Land Cruiser. Ang dami uwak. Grabe, crows dami oh. Tara let's! Tara let's! Nahawa na rin siya. So ngayon, iba na naman yung landscape. Pagpunta talaga kayo nakasaksan, busog yung mata ninyo. Sobrang dami mo makikita talagang kakaiba na malayong-malayo syempre sa pinanggalingan natin na bansa. Kaya nakakatuwa lang din ma-experience para nakikita mo yung laki ng mundo at gaano kaganda pa yung mga creation ni God na hindi natin nakikita ng personal. So, yun yung dahilan kung ba't nagka-travel kami. At yun din yung napili ko na birthday gift kaysa sa mga ano pang material na bagay. Motor, sobrang dami na natin naging motor at may mga motor pa tayo, sobrang dami pa rin. Sasakyan, nakabili na rin tayo.
Dalawa pa. So, ano pa bang kailangan natin sa buhay? Yung bahay, syempre, pag-iipunan natin yan. Pero, aside sa mga material na bagay, experience. You have to experience the world. Kaya kailangan lumabas din tayo, mag-travel. Yun yung isa sa mga nilook forward ko. Kaya, yun, pag birthday namin ni Lourdes, ay mas type ko talaga na nagta-travel kami compared ng bumibili ng kona ng pang sarili. So, yung experience, yun yung iba, hindi matutumbasan ng pera talaga. Sarap sa pakiramdam. So, excited na ako. Tuloy lang ang biyahe, 2 hours daw itong biyahe namin. Now, pupunta kami ngayon doon sa canyon. The Canyon. Ganda yun. Kakaiba yun. Charit Canyon. The Charit Canyon. Let's go. Yeah, nandito na tayo sa Charit Canyon. Okay. Picture ka ba dyan? Sign. So yan, dito na kami ngayon sa pinaka-sign ng Charit Canyon. 10k na lang. Makakarating na kami. Let's go! Ganda ng landscape, oh. Okay. We are here. Yes, Sharon Visitor Center. Let's check it. Charing Visitor Center. Let's give it a check. Dumating na kami, netizens. So, tingnan natin kung ano makikita natin dito. Ito yung mga traditional nila na mga bahay. Yun o, nakikita ko na mula dito. Ang tawag dyan, babe? Jerk? Jerk. Ayan, traditional nomad. Yung mga digital nomad na kasi yung na, ano ko, nabutan ko eh. Yung pala yung pang traditional na nomad talaga. Galing ha? Ganda na ng view dito. So, let's go. So, ito pala ay lakaran. You wanna focus it? Oh, yeah. Wow, John Wick. John Wick. John Wick, it's a throne? Or what? Ito yung pinaka ni John Wick. So ito pala ay lakaran guys, kaya wear proper gears. So kagaya nito na may kayo napapunta. So ito may malamig pa. So ina-expect ko, tingnan nyo may itsura oh. Grabe, parang disyerto, medyo malapit. Parang sobrang init ng itsura. Pero kung napansin nyo sa vlog, parang init-init. Pero ngayon na Mayo, I think spring ngayon sa kanila, malamig naman. Actually triple nga yung suot ko eh, kasi ayon kay ChatGPT, mas lumalamig daw dito sa gabi, halos 5 degrees. So it's a Sharon Canyon. Exactly name of this part. It's the Valley of Castles because rocks here look like castles. So the age of this canyon around 12 million years old. Wow. So the maximum deep 300 meters, length 154 kilometers. So it's very long. That's why in different part we have different view. Because of view we gave different names. That's why this one, the Valley of Castles. So on the way we can visit also Black Canyon and Moon Canyon. But all of them it's a part of Charing Canyon. There are two ways here, upside road 1.5 kilometer distance and inside road 2.5 kilometers until the river. It's upside. This one. Oh, which one is more good in pictures? Here view like this Yeah. from the outside. Yes. Here. Yes. Okay, let's go here. Yes, okay. You need Which this one is better? Yeah, which one is better in the pictures and videos? Syempre, for the views tayo. For the views. You have to take the cinematic road. Nice weather. Grabe guys. Medyo sketchy din pala dito, nakakatakot. Tignan mo. Tignan mo pa naman yung dinaanan namin kung gaano katarik. Ayan o.
Diyan kami dumaan. Hindi mo alam kung paano mukha bandaanan yan. Hindi mo mukhang daanan yan eh. Pag dalaglag ka, doon ka aabutin sa ibaba. Ayun no, may mga tao doon sa baba, kita nyo. Doon kayo mapupunta. Nakakatakot. Pagdating namin sa secret spot kung tawagin, ay talagang maninigas ang tuhod mo kapag takot ka sa height. Nakakatakot din pala. Nanigas ako dito. Tika mo, grabe ba naman katarik niya no? Pwede kang malaglag doon sa pinakailalim. Oh, doon ka na. Magiging kwento ka talaga. Kaya yung iba, mapermis tala sa bahay ha. So ayan, meron ditong viral video daw. Ayun. Pwede niyong kunan. Parang hindi ko kaya yan ha. Ito yung behind the scene. Parang simple lang. Pero kabang-kaba na ako dyan. Kahit nakakatakot at risky, worth it naman ang results. At ito ang kinalabasan. Nakakatakot din magpa-drone shot guys, nakakatakot. Kasi pagka nandun ka na para magsisink in sa'yo kung gaano kataas. Gaano nakataas yung pinaka-inuupuan mo. Malulula ka talaga, mag-freeze yung katawan mo, nakakatakot. Parang naano ako eh, parang gusto ko na umatras kanina eh, takot ako eh. Pero okay naman, worth it. It's all in the mind, huwag ka nalang tumingin sa baba para di ka matakot. Paano pa kaya ako mag-ano niyan, skydiving? Ayun no, siya sanay na eh. Oh. Alam na niya dito eh. Buti lang magaling din yung nagde-drone. Нормально? Просто когда туда ходили, не сказали побегу, да, на дрон. May pupuntahan pa kami, magle-lake pa kami. Pero ngayon kakain muna kami ng lunch. Casway. With wifi yan ah. Name of this place, cafe Kalamkas. Comcast. Kalamkas, it's a name of the owner. Of the owner. Yeah. Alright. Let's give it a try. Parang karinderya nila to. Anybody home? Oh, what's this? It's dumplings. Dumplings. Monty. Okay. This one, I think dumpling same. This one with meat, this one with pumpkin. Pumpkin. Yeah. Then egg pie. Egg pie. This one, пирожки, we say it with mashed potato inside. This With mashed potato. one, like hot dog, sausage inside the bread. Oh. Pwede para sa'yo, babe. With sausage inside. Wala silang rice. Yari ka. So yun yung mga pagkain dito. Is the Filipino asking for rice if they're here? Yes, there is rice here, but it's not just plain rice, it's plov. Fried rice. Oh, may chicken, babe. Oh, wait, there's chicken. Then this, what's this? Oh, bango. One order each. Filipinos one. like mix. Yes. We like mix. We like to try. We like to try. Это плов бар ма? Плов көрсетіңізші соларға. This one cheesecake. So, natuwa ako dito sa kanila, no? Pinag-uusapan namin. Yung sa atin kasi, di ba, pag sa karinderya, may serving size exact. Dito kasi, kung ano yung gusto mong kainin, yun yung isoserve sa'yo. Hindi naman daw lahat ganon, pero karamihan ganito. Kasi alam daw nung mga tindera na hindi ka naman kakain ng sobra-sobra. Aanhin mo nga naman yun. So, magkaiba yung perspective ng lens. Depende talaga sa bansa. Kasi sa atin, mas lamang kasi talaga yung gutom eh. Kaya sigurado, kapag kung kain tayo ng ganun, lalo na pag walang-wala na, dadamihan talaga. Pero dito parang hindi ganun kadami yung gutom na gutom. Kaya parang marketing strategy din nila yun para bumalik dun yung customer. Kasi maganda yung service eh. Galing, no? Nakakatuwa lang. Focus do you use? 2, 3, 4? 1? Take a look at this view. Maybe 2 better. You're filming the road. Grabe, no? No, it's mayonnaise.
lang, napakaganda guys. Malamig, gold, mainit, hot. Hanlamig. Wow, grabe. Grabe, ganda. Very ganda. So netizens, today is my birthday. Papakita ko sa inyo kung gaano kaganda to. Di mo paniwala, parang postcard. Tingnan mo naman yung tsura nito. Parang AI. Colsay Lake. Pala, tawag dito. Nagaya kami ng beauty weather. This is exactly my birthday ngayon. Ay, ito yung gift na regalo para sa akin. Papanood ko lang to sa mga video, sa mga vlog. Pero ngayon, ayan na siya. Nasa likod ko na. Yan o. Dahil yan sa pakana ni OBR Lourdes. So, dito pala, pwede kayong magkape. Cafe pala siya. Ayan o. So, magkakape kayo. Tapos, ganyan yung view ninyo. So, may mga upuan yan dito. Pwede kayong umupo. Tapos, order lang kayo ng kape. Ayan, tapos ayan na yung view ninyo. Pwede kayo mag-picture dito or enjoy nyo lang yung view. Kahit na maaraw na ganyan, malamig pa rin, jacket weather pa rin. Ngayon yan May 14, 2026. So, iinit yan siguro sa mga susunod pa. Bababa ka doon, kapag ka magbabangka ka, bababa ka doon. Sa pinakababa nila. Tari! Yes, Tari. Ito siya, si Tari. Tari. By Sandy. Sandy. Sarap dito maganon-ganon kasi pag bumaba ka, na-exercise ka na rin, ang lamig naman. Jacket weather siya, mas lalamig pa to pagka mas gumagabi. So ngayon, heat tech lang ang suot ko sa loob. Tapos ito, tatlong doble to, itong pants. Bakit kayo na maraming paa, kaya sasabi ko mag-travel kayo hanggat bata pa para kaya ang mga activities, ang 10,000 to 20,000 steps a day. Ganda ng view namin, no? Di ba? So, papakita ko sa inyo kung ano yung view pagdating namin doon sa taas. Let's go! Horsey! Saglit lang ang horseback ride. Around 30 minutes. So, after namin mga bayo, for a few minutes, lakad ng konti. At ito na ang view! Wow! May mga tusok-tusok sa lake nila, oh. Ganda ng tubig. Blue na blue, oh. Lamig yan. Gandun pa yan, oh. So, dito kami ngayon sa Kindy Lake. Mag-horse kayo, kung pwede kayo sa horse, ride kayo ng horse, pwede kayo mag-taxi. Malamig yung panahon, jacket weather with a good view. Hindi to AI totoong lugar siya. Nabuo ang Kindy Lake after a massive earthquake noong 1911. Tapos, binaha ang forest. Hanggang ngayon, nakatayo pa rin ang mga pine trees sa ilalim ng tubig na parang frozen in time. Totoong sulit ang destinasyon na ito. Alam mo yung parang may nilubog na buong gubat, pero ang mas nakakagulat, totoo siya. Pumanik kami ngayon sa isang parang stop. Ayan yung sasakyan. Para makita to. Ayan, napakaganda na view ng mountain. So pumanik kami sa top. Ayan, medyo mataas yung kinalalagyan namin ngayon. Doon kami galing. At ngayon, magpipicture kami dyan sa mountain na yan. Ang lamig pa rin eh. Sabi niya warm daw eh. Pero ang lamig pa rin. Ewan ko na lang doon sa pinaka-desierto. Magkaiba tayo ng definition ng mainit. Sa kanila yung mainit, malamig pa rin sa atin. Okay, picture lang kami. So guys, nasa ibang dimension na naman tayo. Nasa disyerto tayo. Makita niyo yung mga rock formation. Pero ito yung disyerto guys na malamig. Maganda yung punta namin kasi malamig pa. Pero kapag summer siguro iinit dito. But I don't think na iinit to kagaya ng sa atin sa Pilipinas. Kasi dito pinagsa-sunscreen pa kami. Sabi ng tour guide namin, mag-sunscreen kayo. Sabi ko, no need. Pinoy kami. Pagkatapos ng araw, Pilipinas na. So ayan o. Tingnan mo, ang ganda ng mga bato. Oo, di ba? Hindi siya forbidden na umakyat-akyat dito sa mga bato na to. Pwede kayong pumanik, picture taking. Napakaganda ng mga itsura at walang katapusang disyerto. Ayan, no. Alam niyo yung parang dito yung nagawa one-on-one sila na parang gano'n.
This is Katataw Mountain. So ngayon ay pupunta naman tayo dito sa drive kami mga around 30 minutes. 3 hours hike daw ito or trek. Kung tawagin nila isa Actao Mountain, parang White Mountain. Nina-explain niya dati parang mga calcium daw to ng mga hayop dati or creatures dati. Parang ganun, few million years ago. Tapos nag-layer na siya. So ganito yung tsura nung makikita ninyo. Puti na puti. Ayan. So ngayon ay galakad kami. So this time around in the sense is mararamdaman mo na yung init. Bakit? Walang hangin. Pero yung atmosphere is para ka pa rin naka-aircon. Mararamdaman mo lang yung init dahil syempre, ang araw talaga mainit yan. I-advise rin kami na magdala ng water kasi matagal daw kami dito. 3 hours, baka mamaya is kailanganin namin ng tubig. So, dala ko ng tubig. Kaya magdala kayo ng bag pala kung pupunta kayo dito. Yun ang hindi namin napaghandaan ni Lourdes. Kasi yung bag namin pang aesthetic bag lang. So, ayan, itsura niya. Lakad kayo dyan, mararamdaman yung init dahil sa araw. Pero yung atmosphere, malamig pa rin. Handheld fan ka lang dito, netizens. Okay na eh. Sold na. Kung jacket ninyo is my hoodie, suot nyo lang. Sisiyo sa atin yung mga araw-araw na yan. Okay yan, medyo kita nyo na. Kakaiba na itsura. Ayan o. Grabe o. Para ka na nasa ibang planeta, babe ah. Wow. Kasi puro lakad daw, kaya ganun. Kaya abutin ng 3 oras sila. Yung una niya daw punta ng tour guide namin, hindi daw siya nakapaghanda. Kaya ohaw daw siya pabalik. Hindi siya fully gear. Kaya yun, sunblock na siya, naka-short na, tapos naka-sombrero. Yun lang naman mga kailangan niya dito. Kaya ako pinagandaan ko na kasi ito naman talaga regular na pang workout ko. Tsaka kung nagka-camping kami ni Lourdes, ito rin naman yung sinusuot ko. So ito itsura niya. Ganyan itsura niya guys oh. Puti. Ang ganda sa video. So, kagaya sinabi ko sa inyo, itong YouTube na to, Netizens, is for our memories and para na rin makatulong sa mga pupunta pa lang dito sa Kazakhstan para alam nyo na what to expect. Napanood nyo na, di ba? Alam nyo na yung mga ipe-prepare ninyo and all. Tapos dito pala sa nakuha namin na tour guide is cash. Kahapon, si friend, natanggap siya ng card. Madami siyang terminal. Yung puro private lang ang tinatanggap nun. Tsaka medyo pricey. Naka 37,000 kami pesos. Lourdes na, babe. So, ayun ang i-expect ninyo kung sakaling kukuha kayo ng private tour. Kung as group kayo, mas makakamura kayo kasi ambagan kayo. Hati-hati ba? Tingnan natin yung mga magaganda pang view. Mukhang pupunta kami dun eh. Sarap mag-hike dito. Kaya pala mahilig mag-hike yung mga ibang lahi. Kasi ang lamig ba naman sa kanila? Sa atin kasi ang init. Para kang mahihimatay. Yan si Lourdes. Ayaw niya ng mga lakad-lakad, panik-panik. Pagka mga ganitong hike, yun ang kahinaan niya. Hike ngayon, hindi pa naman to patarik eh. Trekking lang to eh. Tsaka siguro hindi pa rin kasi nakain. Kaya mag-stop over kayo sa gasoline station, bumili na kayo ng pagkain. Pero limited lang syempre yung makakain nyo doon. Pero sila, bumili sila ng para mga sandwich eh. So ako, fasting pa ako sa umaga. Pero yung binili ni Lourdes na chichirya, yun na muna kinain ko para may energy tayo dyan. Hindi naman tayo himatayin. Paganda na ng paganda. Wala naman yung madadaanan namin. Pagiging yellow naman siya. Iwanan na nila kami. Bagal daw namin eh. Maikli lang po kasi yung bias ng mga Pinoy. Yun, may iba pang tao. So kulay yellow naman yung mga nakikita natin ngayon sa paglakad din eh. Exercise. Ayan, medyo parang kulay yellow naman. Ewan ko kung kita sa ating Osmo. May mga limitasyon ng kulay nito eh. Hindi kasi ako nagkukulay. Kung ano yun, point and shoot lang. Kung ano yung nandyan sa camera settings na yan, automatic lang yung lahat. Point and shoot lang tayo. Buti nga, uso na ngayon yung mga ganitong camera, maliliit lang. Dati, lalaki pa ng camera. Kailangan may videographer ka para at least magawa mo yung mga shot na magaganda. Ngayon, yan, maliit na camera na lang. Tsaka matagal din malobat. Hindi rin malaki sa file. Ang SD card ko, 1 terabyte. May 13 hours pa ako to shoot photo. Di na ako nagpo-photo dito. Lahat ng mga patayo na shot is sa iPhone kung kinukuha. So, yun, sa mga nagtatanong ko, yung pinadala ko kapag nagta-travel kami. Osmo lang at saka iPhone. Pero usually, nung di ko pa ginagawa tong YouTube travel vlog, ano lang talaga, iPhone lang talaga bit-bit namin. Kaya believe ako dun sa mga content creator na sobrang daming dalang camera. Nakaka-overwhelm kasi eh. You make it as simple as possible para ganahan ka. Pero if parang planado naman, yung pag-video nyo doon, pag-vlog nyo doon, and then bring all the gear that you can. Kasi ang hirap pag may 360 ka pa, tapos may drone pa, tapos may action camera pang maliit. So, ang nagustuhan ko yung Action 6 na Osmo
Osmo, pwede ka mag-shoot ng landscape and portrait doon. Pero yung built-in na mic noon is hindi ganun kaganda. Pero ang kagandahan doon, bili ka lang ng mic kagaya nito, wireless mic. Maganda na audio mo, di ba? Pero to si Osmo, kung halimbawa, di mo type mag-mic kasi point and shoot ka lang, nagmamadali ka, kailangan mo ng kunan. Maganda yung built-in na mic nito, audio. Maganda siya. Medyo nakaka-fresh nga tayo si Osmo. Tsaka yung 1-inch sensor niya, mukhang camera na din talaga. Ayun, yun yung ginagamit ko. Osmo Pocket 3. May 4 na, pero hindi nyo naman kailangan mag-upgrade eh. As long as gumagana yung isa, it's doing its job at kumikita siya, nagagawa niya yung trabaho niya. Syempre, pag nag-video kayo, it can earn money. Yun na yun, hindi ako madalas mag-upgrade ng camera. Kung ano yung nag-work, ina-maximize ko lang hanggang sa bumigay or kailangan ng palitan. Nakakaano din kasi yan eh. Ang gaganda ng equipment mo tapos di ka naman makapag-umpisa ng vlog. Exercise mo muna yung paggawa ng content bago ka bumili ng pagkarami-rami equipment. Para kahit na phone lang, dami mo na nasushoot, sure ka na kapag ka bumili ka ng mga camera pa na malalaki o mga bago, latest, magagamit mo talaga. Iba na naman yung view namin. Ang ganda. Sana medyo pumalikta kami para ibang view naman daw. Ayan, mas kita mo na yung mountain from here. Ayan o, mga puti na mountain. Haluan ng ice cream na mountain. Tapos ayan, desierto na. May mga ganyan na. So ito yung mga napapanood ko lang din sa mga vlog dati. Kaya tingnan ko makita ng cactus na para sa mga cartoons. Ito na yung mga nakikita natin sa mga pelikula, diba? Sa mga vlog. So ngayon, natutungtungan ko na ng mga paa ko. Sarap din sa pakaramdam. Kakaiba siya. So akala ko dati hanggang nood na lang ako eh. So nakakatuwa. Thank you Lord kasi nabigyan tayo ng chance na makakita ng ganyang kagandang tanawin. Okay. The White Mountains. Ganda. Ganda oh. Hingal nga lamang. Lourdes. Ang ganda ng view. Ang ganda. Okay, ito na yung Mala Arabian Nights Sand Dunes. Ito di ko in-expect. Ang galing na itsura. Ako kasi, ang advice kasi nila, ayan, magtanggal ng medyas. Ay, mag-medyas na lang daw papunta doon. Eh ako kasi, based on personal experience sa mga beach na pinupuntahan namin, sanay naman ako na nakasapatos sa sand. Mas type ko nga kasi pagka nakakatapak ako ng bato, kasaktan ako eh. So, pinili ko magsapatos. Tingnan natin kung sino ang may better idea. Parang comfortable naman pag naka-medyas. Para ka lang naglalaro. Ingatan nyo daw yung mga importante nyong gamit kasi pag nalaglag daw yan sa sand, hindi nyo na makikita. Nakarana naman ito. Pero this time, mas worth it oh. Grabe itsura oh. Arabian Nights. Grabe yung buhangin oh, para sa beach. Pinong-pino eh no. So yan, eto na yung view sa top netizens. Yan, mas rindig na yung ugo. Ang ganda oh. Arabian Nights talaga oh. Oh, papakaganda. Tapos mag-i-slide kami dito ngayon. Mag-i-slide kami. Kasi ayun, nagkikreate ng sound. Ayun o, nag-i-slide yung isa dun. Nagkikreate siya ng sound kapag ka nag-i-slide. Okay. Go! Wow! That's loud! Wow! Slide, slide! It sounds. So, good day netizens! Today is our last day here in Kazakhstan. Autumn daw yung best na mag-visit dito. On our last day, this should be a free day para sana mag-shop, umili ng mga pasalubong. Pero since nagawa na nga natin siya ng mga past few days, is nakapag-decide kami ni Lourdes na bumalik sa Shimbulak. Kasi nung first time na pumunta kami doon is blizzard. Medyo talagang umuulan, tapos humahangin. Hindi namin masyado natunghayan yung ganda ng Shimbulak. Eh, yun yung isa sa mga nilook forward din namin na makita. So, pupunta lang kami doon. Alam naman namin kung paano na pumunta doon. At syempre, abangan nyo sa vlog na to dahil i-rate din natin kung sulit nga ba talaga ang pumunta sa Kazakhstan and ano yung rate ko dito. So, dadaling ko kayo doon. Masarap magkape doon sa Shimbulak. Without further ado, let's go! So, ay bibili ng ticket. Sa ticket booth na yan. 3 stops yan. Ayan, tapos sasakay kayo dyan. Mag-i-scan lang kayo dito. Sunday pa lang ngayon kaya maraming tao. Balik ka tayo sa taas.
Ganda, napakaganda. Busog ang mata. Alas chill day na tong araw na to kasi kabisado na rin naman namin yung Shimbulak. Talagang feedback day. Diba? Na para bang kahit saan ka pumesto very Pinterest looking yung mga itsura niya, diba? Init na. Guys, simula na yung summer, nararamdaman ko na. Blessed pa rin kami na umulan ng first 2 days kasi na-experience pa rin namin yung lamig. Pero for sure dun sa taas, walang init-init dun. Malamig talaga dun. Tara! So guys, nuwerte kami dito sa second namin na cable car is na solo namin ni Lourdes. Kapag kasi ganito na maganda na panahon tapos Sunday, lagi ang daming tao. Pwede naman kayong magdalawahan lang kung ilan lang kayo. I-insist nyo, pero syempre hirap makipagbrasoan sa mga hindi mo naman ka lahi. Baka mamaya is may ma-offend ka pa. So, eto, sinuwerte kami kasi hindi sila sumakay. So, yan. Ang ganda ng view namin ngayon. Solo namin siya. Yan. Nagkaroon din kami ng solo. Solo. Ito ang itsura sa akin. Mainit na ngayon. Nung unang punta namin dito, sobrang lamig. Kaya nagdami ako ng layer. 1, 2, 3, 4. Ang init pala. Buti pa si Lourdes. Sakto lang. Sabi ko pa sa kanya, ayan lang suot mo. Kanya, oh yeah. Tingnan natin kung may yellow pa dun sa taas. Excited na ako. Let's go! So yan guys, dito na tayo sa second stop. Mas maganda na yung view namin ngayon compared nung nakaraan na sobrang fog nito, wala makita. Kita na natin yung icy mountain. Tapos syempre may konting green pa rin dito sa part na to. So silipin natin kung maganda ba mag-picture dito sa may bandang mga kapihan. Ayun o, may duyan. Okay pa rin naman. Last day na namin pero malamig pa rin. Yeah. So pwede kayong magkape-kape dito habang ganyan yung view nyo. Napakaganda. Ayan. Ito, dito sila nagkakape para pag nag-picture kayo, Instagram, TikTok, Facebook, ayan yung view ninyo, yung may yellow na mountain. So ano, panig tayo? Tara. Sarap na sarap sa snow. Ganda oh. Sarap dito. Saya! Sarap lang tumambay dito guys. Lalo't pag walang snow sa inyo. Kasi pinaghalo yung init ng araw at saka yung lamig ng snow. Whew! So yan guys, pumanik na kami dito sa pinakataas. Ayan o. Ganda o. So dito wala na masyadong tao, hindi na masyado crowded. Panik lang kayo sa taas. Yan, puro mga snowy mountains na makikita nyo, mas malinis yung view dito sa taas. Tapos makakapag snow angel kayo, makakapag video kayo at pictures ng malinis. Dito yan sa taas. Ganda, di ba?